magnitude na lindol na yumanig sa bansang Japan, isa sa pinakamapinsala sa kasaysayan ng mundo. Sa isang iglap, maraming buhay at ari-arian ang tinangay ng rumaragasang alon. Sa isang natatanging pagtatanghal ng Reporter's Notebook, alamin ang epekto ng delubyo sa mga Pilipinong nakipagsapalaran sa Japan. At suriin kung gaano nga ba kahanda ang bansa sakaling dumating ang ganitong hagupit ng kalikasan. Tutukan ang mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Kada 5 minuto, niyayanig ng mahihinang lindol ang Japan araw-araw. Pero mas malalang naganap noong Biyernes, March 11. Mag-aalas 3 ng hapon ang yanigin ng 8.9 magnitude na lindol ang east coast ng Honshu Island. Ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Japan sa nakalipas na 140 taon. Sa lakas ng pagyanig na hinto maging ang sesyon ng mga mambabatas sa Japan. Apektado mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa ordinaryong mga mamamayan, kabilang na ang mga Pilipinong naroon. Isa ang kababayan nating si Lara magtalas sa mga nakaramdam ng pagyanig. Malakas. Iba yung lakas niya. Talagang nakikita mo yung paligid mo na nag-shake. Yung mga bintana, yung mga gamit sa loob ng classroom. Kasi narinig yung sound mo. Pag-alok nila, hindi naman ganun kalakas usually yung bintana dito. So, let's get out. 4 minutes later, a tsunami warning was issued. Ilang oras lang ang nakalipas, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Palampakang tsunami ang pumampas sa dalampasigan na kasing taas ng 3 palapag na gusali. And it looks like the tsunami has engulfed several cities. Mas nakapangingilabot na ang mga sumunod na eksena. As the tsunami has struck the area, obviously engulfed. Sa isang iglap, nilamon ng rumaragas ang tubig ang mga kotse, bahay at maging mga barko. Ang ilang biktimang nasa taas ng kanilang mga bahay, kanya-kanyang wagayway ng puting tela para humingi ng saklolo. Nagmistulang isla naman ang paliparang ito kung saan na-stranded sa tuktok ang mga pasahero. Ang nagngangalit na tubig sinundan pa ng pagsiklab ng apoy sa isang oil refinery dahil sa lakas ng impact. Yung tubig doon ay umangat din. Dahil ang sender ay nasa harap mismo nung fault na gumalaw, mataas kaagad ang tsunami na dumating. At itong tsunami na to ay lumayo doon sa pinanggalingan ng lindol, papunta sa iba't ibang mga bansa sa paligid ng dagat Pasipiko. Isang pangyayaring hindi naisip ni Numan. Mahigit 2,000 na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya, samantalang mahigit 3,000 ang hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Habang nagaganap ang maladilubyong tsunami, hindi na mapakali ang pamilya Aldeguer. Nasa Miyagi kasi ang kanilang panganay na anak na si Lailani, na 2 taon nang nagtatrabaho doon bilang entertainer. Isa ang Miyagi sa mga pinakanasalantalang higanteng tsunami. Sabi niya nga lumilindol doon, sabi ko, dito rin may balita. Sabi ko, mag-ingat ka dyan ha. O sige, maingat din kayo dyan. Yun lang, tapos din nakalimutan. Ang masaklap, hindi pa nila nakakausap si Lailani hanggang ngayon.
Biyernes ng madaling araw, yung huling status update sa Facebook ni Lailani. Ang nakalagay dun sa status update niya, I miss you, Rain. Yun yung pangalan ng nag-iisa niyang anak. I miss you, Rain. I love you so much, baby. At pagkatapos ng status update na to, hindi na siya nasundan. 5 hanggang 6 na beses daw nila tinatawagan si Lailani. Susubukan lang uli natin siyang tawagan ngayon. Pero makalipas ang ilang pagtatangka, bigo kaming makontak si Lailani. Kaibigan niya. So parang nagri-ring, pero operator din. Isa lang ang dasal ng buong pamilya. Nakaligtas sana ang anak sa malagim na trahedya at matuloy ang nakatakda niyang pag-uwi sa Pilipinas sa susunod na buwan. Kasi iniisip ko na sana ligtas siya. Hinawa ko sa anak ko. Alam niya rin na uuwi, kaya tuwan-tuwa yung anak ko. Pauwi po dapat siya. Bukod sa pamilya ni Lailani, bumahari ng mga mensahe ng mga nag-aalalang pamilya ang People Finder ng GMA News Online. Isa si Michelle Veloso sa mga nag-iwan ng mensahe tungkol sa nawawala niyang kapatid na si Maria Camon. 10 taon nang nakatira si Maria sa Fukushima, Japan, isa sa 3 pinakanasalantalang tsunami. This is another area. Mas naging mapanganib pa ang lugar matapos sumabog ang nuclear power plant doon. Maaari kasing kumalat ang radiation sa paligid kapag tuluyang bumigay ang nuclear power plant system. Take fluid, things changing. Wala ring kuryente at linya ng telepono ang malaking bahagi ng Japan ngayon. Large tsunami has chaotic situations like this, as you see. Mula sa impormasyong nakuha namin kay Michelle, natuntun namin ang kinaroroonan ni Maria. Nasa isang evacuation center siya sa Kawata, kasamang iba pang nakaligtas sa trahedya. Magandang tanghali. Kayo ba si Michelle? Hi, ako si Maki. Ikaw ba yung nag-iwan ng pangalan ng kapatid mo sa People Finder? Opo, Okay. Pangilang kapatid mo si panganay po. Ano yung naramdaman ninyo nung nabalitaan yung okay na yung kapatid ninyo? Ano na po, okay na po. Nabunutan na po pati yung nanay ko ng maling dibdib niya kasi po umiiyak nga siya, hindi na wala kaming balita talaga eh. Tuwing usap po namin, tapos yun, hindi na namin nakontak. Kaya masaya po ako yung tinawagan ako dahil sabi ko, kahit paano makakausap na, matatawagan na. Trabaho mo po yun. Mahirap man ang kalagayan ni Maria sa evacuation center, abot langit pa rin ang pasasalamat nila na nakaligtas siya mula sa malagim na trahedya. Pinapasabi daw po na okay na siya, kaso lang nandun pa rin daw yung takot. Yung sinabi daw po na lilindol na naman daw ho. Kayo natatakot pa ba? Opo, lagi ko nga kami nagpipray. Talaga po mayat niya kami nanonood ng balita eh. Nabalot din ang pangamba maging ang mga mamamayan sa mga karatig na bansa. Naging critical kasi ang mga sumunod na oras matapos maganap ang tsunami. Tulad ng Japan, nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire ang mga bansang Estados Unidos, Canada, Indonesia, Mexico, New Zealand at Pilipinas. Maraming active volcanoes kaya tinawag na Pacific Ring of Fire. Kung alam mong naidudulot nito, habang sumusuksak yung bato, nagdudulot ng lindol, at paminsan-minsan, ang paggalaw ng lupa ay napapataas niya. Minsan, ang lindol nagdudulot din ng tsunami. Minsan nang pinatunayan ng kasaysayan na hindi rin ligtas ang Pilipinas mula sa higanteng mga alon. Agosto 1976 na maganap ang Moro Gulf earthquake na itinuturing na pinakamapinsalang lindol na humagupit sa Pilipinas. 3 hanggang 9 na metrong tsunami ang humampas sa ilang mga dalampasigan sa Mindanao. Humigit kumulang 4,000 ang nasawi sa trahedya. Sa takot na muling abutin ng tsunami sa mga baybayin ng Pilipinas, itinaas sa Alert Level 2 ang 19 na probinsya. Kasunod nito, inilikas ang libu-libong pamilya sa Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Nakapaloob kasi sa Alert Level 2 ng PhilVolks na kailangang lumikas ang mga residenteng nakatira malapit sa dagat. Kung wala't wala man po pating mangyari, ay mas mabuti ngayong nag-iingat ang mga taong bayan. Po, siyempre po takot na takot dahil po naalala ko na nagka-tsunami lang kaunti sa Calawag, Quezon nung naglindo lang M56. Sa
Sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 11 ng gabi noong Biyernes, 6 na lalawigan sa Pilipinas ang tinamaan ng maliliit na tsunami waves. Base sa instrumento ay may taas na 20 cm hanggang 70 cm magmula North Luzon hanggang Mindanao. Meron din mga naiulat na estimated na mga heights ng tsunami na napansin ng ibang mga tao. Merong mga 30 cm, merong nag-report na 1 metro. Sa kabila nito, tinanggal din ang tsunami alert level sa Pilipinas. Maswerte namang nakaligtas ang Pilipinas sa banta ng tsunami. Muling lumutang ang tanong kung handa na nga ba tayo sakaling muling humagupit ang higanteng mga alon. I hope I'm wrong, but my own estimate is if there are 2 million structures in Metro Manila, from the high-rise to the low-rise to the informal settlers, about 25%, that's 500,000, and 25%. But if you see the JICA report or the Myers report, Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, 40% of residential buildings, that's what they identified, that will be collapse or affected.